Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, update po tayo dito kay Tebes mga kababayan dahil kanina nga po nag-press con. Nag-press conference itong NBI na si Director Santiago mga kababayan. Kasama nga po dyan itong abogado ni Tebes na si Topacio, si Tebes mismo na dating congressman at saka kasama ang kanyang ina. At dito nga po mga babae, nakita nga natin na nagmistulang bata itong si Tebes dahil sa kanyang paghagulhol. Opo mga babayan dahil sa kanyang pag-iyak dito dahil siguro nakaramdam siya ng kalungkutan dahil siya po ay makukulong. Ayon pa nga sa kanyang mga babayan, nalulungkot siya dahil siya ay makukulong na hindi pa naman daw siya convicted mga kababayan. Alright? Puntahan muna natin ang press con ni Director NBI Santiago. Ang sinasabi niya dito, nung pagpunta raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa summit, sa ASEAN Summit, nagkausap daw sila ni President ng Timor-Leste mga kababayan. At napag-usapan nga nila dito itong si Tebes. At pinapaliwanag nga raw mga babayan, ayon dito sa director ng NBI, pinapaliwanag nga doon mga babayan kay PBBM na itong si Tebes daw ay halos 2 taon na walang dokumento, walang kaukulang papel sa kanilang bansa. Kaya naisipan daw ito ng presidente ng Timor-Leste na ito ay ibalik na sa Pilipinas. Ayon niya dito kay PBB mga babayan. Dahil delikado raw ito sa kanilang seguridad mga kababayan. Para sa akin tama itong ginawa ng presidente ng Timor-Leste. Dahil kung itong si Tebes walang passport siguro, walang dokumento na mananatili siya doon sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, delikado po yan. Baka gayahin po ng iba yan mga babayan. Kaya yan ang dahilan kung bakit itong si Tebes ay agarang pinadeport at pinasundo, ayon mismo sa NBI. Pinasundo po sa kanila, kasama po ang BI, NBI, DOJ, kasama po sila doon mga babayan sa pagsundo kay Tebes. At mga kababayan, ito nga po ay dadalhin na sa Muntinlupa, Bilibid. Right? Ang kaso nga dito mga babayan ni Arnolfo Tebes ay 13 counts mga kababayan. 13 counts na murder. 10 counts na murder, tapos meron pang 13 counts na attempted murder mga kababayan. Napakarami at marami pa raw iba. Napakaraming palang kaso ni Tebes mga kababayan. Kaya naman pala ito ay agarang idinala ito sa Muntinlupa at hindi na sa kahit hindi pa convicted. Ganun para karami ang kaso ni Tebes mga kababayan. Right? Ngayon, ito po si Tebes ay in-interview nga yung kanyang ina at nagpapasalamat nga dito yung kanyang ina mga babae sa mga NBI at sinasabi dito ng kanyang ina maganda raw ang pagtrato ng NBI sa kanyang anak. At sa wakas after 2 years ay muli na silang nagkita mga kababayan. Ang hirap nun ang hirap nun para sa akin kung ako ang ina ay napakahirap po ng kalagayan niya. Lalong-lalo na kung mahal na mahal niya ang kanyang ina, di ba? Ang kanyang anak. Kasi nga po, nagkita nga kayo pero dadali naman ito sa Bilibid. Diba? Para sa kanila yun ay nakakalungkot yun. Pero para sa mga biktima, mga kababayan, ay masasabi po natin na napakaganda po ito ng ginawa ng ating presidente. Ito na naman ay isang accomplishment
para sa ating gobyerno dahil isa na namang di umanong naggumawa ng krimen ang nabigyan po ng hostisya. Diba? Itong mga biktima na Tebes. Kung sakasakali lang naman na may katotohanan na sinasabi nila. Alright? Ngayon mga kababayan, ang matutuwa po dito siyempre ay itong mga digamo at saka yung mga biktima ng mga Tebes. Diba? Para sa akin, good news po ito mga kababayan. Dahil sa wakas, nagkaroon na po sila ng hostisya dahil nga dito sa pagkakakulong at pagkahuli dito kay Arnulfo Tebes na dating congressman. Nagtataka naman kasi ako mga babae, ito yung opinion ko lang. Nagtataka pa ako dito sa mga politiko na ito. Politiko ka na nga. Nasa sayo na lahat ang, kung totoosin, nasa iyo na lahat ang kapangyarihan ng salapi, kapangyarihan ng inyong pagiging politiko dahil bantay sarado kayo. Pero nagagawa nyo pa mang abuso. Diba? Nagagawa nyo pa talaga mang abuso sa iyong kapangyarihan. Kaya sana maging lesson po ito sa inyong mga politiko na ang inyong pagiging kapangyarihan dyan ay hindi po kayo maladyos. Diba? Hindi po kayo na para kayo si Jesus na habang buhay kayo mananatili sa taas. Diba? Ang inyong kapangyarihan na ay hiram lang yan. Sana gamitin nyo po yan sa tama para paglingkuran ang taong bayan. Diba? Para pag baba nyo ay maging maayos pa rin ang lahat hanggang sa inyong hanggang sa ating huling hininga, mga kababayan, di ba? Yun lang naman ang aking opinion dyan sa mga politiko na to na nagpipiling mga hari. Kaya dumarating ang karma sa inyo, di ba? Okay mga kababayan, narito po ang interview ng media dito sa ina ni Tebes, mga kababayan. Panoorin natin ng saglit mga kababayan para maliwanagan tayo lahat. Kasaroon ka ng mga... Wait lang Ayan. Okay. Kay Ma'am Zenaida Tevez, for the past 2 years, correct me if I'm wrong, ma'am, pero may dalawang taon na po kayo hindi nagkikita personally ni former Congressman Arne Tevez. Now that he's here, and sinabi po niya kanina he's able to now face the charges ramp up against him, what are your thoughts as a mother to Kong Tevez po? Kaya po ba? First, I really would like to thank Director Santiago and the whole NBI troop here. Talagang maganda yung pagkakatrato nila sa anak ko. Tama ka, for the last 2 years, hindi kami nagkita. And hindi ko rin siya mapuntahan doon sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital. We were not able to go home to Negros the past 2 years until my husband passed away last December 24. Nagpapasalamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. Miyak na. And I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Thank you. Bilhin niyo na lang po sa kanya, ma'am. Ayan mga babayan mukhang mas matibay pa yung ina. Yung ina hindi man lang lumuluha. Pero si Tebes mga babayan talagang mapapaluha talaga. Parang bata. Mababaw pala ang luha ni Tebes mga babayan, no?
Dahil siguro sa dala ng kanyang kalungkutan, ang sinasabi pa nga dito ni Tevez mga babayan ay kwininto niya dyan na hinaras daw siya ng mga nanghuli sa kanya at pinersa daw siya. Kitang-kita naman talaga sa video na pinersa siya at tinulak-tulak siya mga kababayan. Kaya lang, wala tayong magagawa. Siguro, ayaw mo sumama, kaya tinulak-tulak ka. Ganun na. Ang importante doon, hindi ka naman kinaladkad or binuhat. Di ba? Tinulak-tulak lang para sumahi ka sa di ba? Okay nga yan dahil buhay, hindi ka binubundol ng kung hindi ka kinukulata. Diba? Mas okay pa rin yun yung tulak-tulak lang kaysa naman sa mga di umano na biktima nga ni Tevez na tinapatan talaga ng bala. Diba? Mas delikado naman yun at yun ang talagang tunay na nakakalungkot kaysa sa nararanasan mo dyan na Tevez. Diba? Alright mga babayan, yan po ang update natin. Abangan na lang natin mga kababayan mamaya kung si Tevez ba ay nasa Muntinlupa na. Diba? Apo, yan po ang ating update mga babayan dito kay Arnolfo Tevez. Dating congressman po ito mga babayan ng District 3 ng Negros mga kababayan. Alright, salamat po sa inyo lahat.